Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng National Anti-Poverty Commission at ang mga departamento at sangay po ng pamahalaan laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang at programa na ginagawa po ng Philippine Statistics Authority o PSA. At ganoon na rin po ang kanilang mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng National Statistics Month ngayong buwan. Tututukan pa rin po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Undersecretary Claire Dennis Mapa mula po sa Philippine Statistics Authority o PSA para talakayin ito pong tungkol sa implementasyon ng Community-Based Monitoring System o yung CBMS sa ating bansa. Magandang umaga po, Yusek Mapa. Welcome po sa ating programa. Magandang umaga diyan at maraming salamat sa pag-imbita sa Philippine Statistics Authority sa inyong programa. Thank you for joining us. Alright, let's talk about this Community-Based Monitoring System. Pakipaliwanag nga po kung ano po itong sistemang ito, Yusek. Okay, yung Community-Based Monitoring System, base ito sa batas, yung Community-Based Monitoring System Act, kung saan yung Philippine Statistics Authority, yung implementing agency, ito yung pagkolekta ng mga datos doon sa mga komunidad. So sa mga barangay, local government units, mga munisipyo at syudad, para mag-identify ng mga datos natin na magagamit sa pag-target sa ating mga vulnerable sectors, ano yung pangangailangan nila, ano yung mga kailangan ng ating mga kababayan. So basically, dalawa yung ating objectives dito sa very important objectives sa Community-Based Monitoring System. At the national level, itong Community-Based Monitoring System data ay gagamitin para dun sa pag-target ng mga vulnerable sectors na may pangangailangan. No? So ito yung mga social protection programs ng national government agencies tulad ng DSWD, DOLE, Department of Health at iba pa. So yun yung ginagamit natin. Ang importante din na gamit ay para dun sa mga local government units dahil ito ay datos mula sa mga komunidad nila na-identify nila yung mga pangangailangan ng kanilang mga citizens. No? So iba-iba yon. So ginagamit ang Community-Based Monitoring System data for planning sa mga program implementation at pag-evaluate din ng ating mga programa sa local government units kung ito ba ay effective, ano ba yung impact niya. So yun yung datos kailangan natin para dun sa pag-firm up ng ating mga programs, no, both at the national level at the local level. At sa Philippine Statistics Authority naman, ginagamit ito ng PSA para dun sa ating mga official statistics tulad ng Sustainable Development Goals at yung ating pag-compute ng Multidimensional Poverty Index. But ito talaga, ang Community-Based Monitoring System, very important para dun sa targeting and program implementation and monitoring. Okay, maganda yun. Ano? Kasi nakikita sa isang lugar, ano ba talaga ang inyong pangangailangan and programs will match that specific problems. So how frequent po itong collection natin ng data na ito, sir? Ayon sa batas, ang Community-Based Monitoring System ay dapat magkaroon ng data collection ng Philippine Statistics Authority every 3 years. So katatapos lang namin ang 2024 Community-Based Monitoring System. Sinama natin ito sa pagkolekta din para sa census of population. At ang susunod naman ay yung 2027. However, in between the years, no, ang mga local government units ay pwedeng magkolekta on their own. Okay. Ito ay ginagawa naman ng mga ibang LGUs at tinutulungan sila ng Philippine Statistics Authority. Minsan kasi may mga LGUs na may mga kailangan pang informasyon na pwedeng na hindi nasama doon sa community-based monitoring system. So they are allowed to do that with the coordination sa ating Philippine Statistics Authority. Okay. Nabanggit nyo kanina iba't ibang mga agencies like DSWD, DOH, even DOLE. Ano po yung mga specific data na inyo pong kinokollect para po doon sa mga specific programs as well of these agencies? Okay. At the national level, itong mga national government agencies natin ay ginagamit ang community-based monitoring system data para sa pag-target ng kanilang mga vulnerable sectors for their social protection program. Okay. Una kasi, napakalaki ng datos na nakolekta namin sa Community-Based Monitoring System itong 2024. 26.3 million households. Okay. So talagang covered na talaga yung mga households and individuals natin sa buong Pilipinas. At pagkatapos nito, doon sa mga datos natin ay binigay natin sa ating ahensya, yung Department of Economic
Planning and Development, DepDev, nagkaroon sila ng model, ang tinatawag na proxy means test, Opo. para doon sa pag-target sa mga vulnerable sector, at ito ay binigay namin sa DSWD. So for example, yung DSWD para doon sa kanyang 4-piece program, gagamitin niya yung community-based monitoring system. Mas maganda ito kasi na-identify natin sa ating pag-collect ng data, sino ba, for example, yung mga households na may solo parent, may mga persons with disabilities, senior citizens, at iba pang mga characteristics. So very, very specific talaga yung pag-target. Sa Department of Labor and Employment naman, gagamitin nila para mag-identify sino ba sa household na yon ang working age na, let's say, walang trabaho, para mas targeted ang pag-implement ng program. So, napakaganda ng ating datos dito sa community-based monitoring system. Alright. In terms of our poverty rate naman, Yusek Mapa, ano po yung mga particular standards na inyo pong Sinet or even other agencies para properly ma-monitor po natin na o pababa na ang ating poverty rate dito sa ating bansa? Okay, yung ating official poverty rate na nire-report ng Philippine Statistics Authority, ito ay base sa Republic Act 8425 o yung Social Reform and Poverty Alleviation Act, kung saan dinidefine natin ang mga mahirap na individual o pamilya kung saan yung kanilang kita, yung income nila ay below sa poverty threshold. Yung poverty threshold na yan ay sineset ng inter-government agencies. Of course, ang nangunguna dyan yung Department of Economy, Planning and Development, kasamang PSA at iba pang mga ahensya. Nagsisimula kami doon sa pag-identify ng mga minimum basic needs. Okay. Ano bang minimum basic needs ng isang pamilya o isang individual? So, nagsisimula yun sa pagkain. No? So, ang ating kasama dyan, yung mga nutritionists mula sa Food Nutrition and Research Institute, yung FNRI, attached agency ng Department of Science, no, and Technology. So, nagsiset sila ng food menu. At ito ay kinokos ng Philippine Statistics Authority kasi may datos tayo doon sa mga presyo ng mga components ng menu na yon, at dinadagdag natin yung mga non-food components, yung gastos sa edukasyon, gastos sa kuryente at iba pa. So ito lahat sinusuma natin at nagkakaroon siya ng poverty threshold na tinatawag. At yung mga kita ng mga pamilya at individual mula naman doon sa aming Family Income and Expenditure Survey, kinokollect namin yon at ikinukumpara doon sa poverty threshold. Lahat ng mga pamilya na yung kita niya mas mababa sa poverty threshold, sila yung kinoconsider na mga mahihirap. Well, the target of the administration, single digit by the end of President Marcos Jr. administration by 2028. Are we on track? Kakayanin nito, Yusek? Okay, ang ating official data sa population, sa ating poverty incidence among population, no, yung mga individual, noong 2023 ay nasa 15.5%. At ito ay maganda kasi mula 2021, nasa 18%, bumawa siya to 15.5%, nagkaroon tayo ng reduction dyan ng individual na mahirap, mga 2.45 million ang nabawas, no? So 15.5% in 2023, mayroon tayong data na kukolektahin ngayon in 2025 at saka isa pa sa 2027. Based on our analysis of the trend, ay may mataas na probability na ma-achieve natin yung single digit. Of course, may mga threats tayo, itong ating mga mga sakuna na naranasan natin. This might increase poverty, but in general, yung trend niya ay pababa, and sabi ko nga kanina, medyo higher likelihood na ma-achieve natin yung single digit by 2028. Alright. Well, ngayon po ay National Statistics Month. Ano po yung mga aktibidad na nakalinya pa na kung saan maaari pong makiparticipate po ang ating publiko, sir? Salamat. Of course, October is the National Statistics Month at ito ay pinangunahan ng Philippine Statistics Authority at marami tayong activities, hindi lang sa national but sa mga probinsya. May mga information campaign tayo, data dissemination fora kung saan we are sharing the data ng Philippine Statistics Authority. Yung mga datos kasi ng Philippine Statistics Authority ay masyado ng malawak. Available ito, ang karamihan, sa province and highly urbanized city levels. At talagang magagamit ng ating mga
local chief executives doon sa probinsya, sa mga cities at mga nandoon sa private sector, no, para magkaroon ng additional input para doon sa kanilang mga programs and policies. So very important ang datos na nakokolekta ng Philippine Statistics Authority, and we would like to share this to our stakeholders so that they can utilize the data that are being collected. Panghuli na lamang po, Yusek Mapa, in terms of convergence, paano po makatutulong yung iba't ibang mga sectors and if even local government units po para po mas ma-utilize po natin itong mga data information collected by PCA to reduce poverty rate? Okay. Maraming salamat dahil dito sa opportunities na binigay ninyo sa Philippine Statistics Authority para mag-explain ng ating programa. Ang ating mga datos, hindi lang sa community-based monitoring system, may mga iba pa tayong datos, labor force survey, inflation, and others. Ito po ay talagang sinishare namin na hindi lang sa mga national government agencies but local government units. And we are hoping, very important kasi information from this official statistics that they will utilize it. We're engaging different agencies and LGUs na talagang gamitin yung datos na nakokolekta natin from the Philippine Statistics Authority. Of course, we are also dependent doon sa mga households natin, sa individuals na sumasagot doon sa mga surveys and censuses ng PSA. Kasi kung wala sila, hindi tayo makakapag-kolekta ng magandang datos. So, very important din yung participation ng ating mga kababayan doon sa mga surveys na kinokolekta ng Philippine Statistics Authority. Well, thank you for your time dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Ating po nakapanayam si Yusek Mapa mula po sa Philippine Statistics Authority, ang ating national statistician. At of course, happy National Statistics Month po. Thank you. Happy National Statistics Month. Sa ating bansa. At eto, Yusek Mapa, samahan niyo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.